So, Hello. welcome po sa ating live. Itanong kay Doc A live, November Yes, 23, 2023. pwede magtanong. Kaya nga po kami nag-live today kasi nga ang daming may sakit. Nako. Good evening kay Mami Trick Para Camilla. since October, fully book ang aking clinic hanggang Sunday. Ganon? Hanggang Sunday and pati ang aking online ay umaatikabong puno. Online, tsaka face-to-face. Kasi nga, on and off, ubusipon, pabalik-balik. Okay, meron ng... Para sa mga viewers natin, no, pwede po kayong mag-send na stars. Kasi po si Doc A meron po siyang, ano ba tawag? Sponsor? Ini-sponsor? Oo, sponsor ng mga communities at saka mga orphanages na humihingi ng mga tulong. So, hopefully, we can help them with your support. We can team up and help them. Okay. So, yung mga stars na sisend nyo po, portion po doon mapupunta doon sa charity, then portion po mapupunta doon sa operations ng ating channel para makapag-produce tayo madaming channel. Ito, tanong na kay, videos. Ito kay, wait lang, saan ba to? Okay, sige, start na natin. Nakita ko yung sa chat box about vitamins. Usually ngayon po, ang mga problems namin is regarding cough and colds. And most of the cough and colds right now ay viral infection. So ano po ang mga binibigay naming multivitamins? Usually rich in zinc and vitamin C. Yun po muna. So kung kayo ay nagbibigay ng mga iron supplement, itigil muna po. Yung mga B-complex vitamins, pwede din po. So mostly yung mga multivitamin supplement is good, pero tandaan po natin, yung fresh fruits and vegetables are the best source and the best bioavailability. Ibig sabihin, mas na-absorb yung mga vitamins galing sa natural sources. So, ano yung best? Talaga pong pagkain. Gusto nyo mag-fruit shake kayo 3 times a day sa mga bata. That is very, very welcome activity nyo, yun, sama nyo na yung kung anong fruits ang gusto nyo isama doon. Kasi more fruits, more color, mixture talaga ng fruits ang ginagawa namin ngayon. Halimbawa, cucumber, lemonade, honey. Pwede mo lagyan yun ng orange. Masarap eh. Kahit na... Pero di ba magti-trigger ng allergy? Basta sigurado lang sila kasi alam naman nila yung mga allergies ng mga anak nila eh. Ito. Sa mga walang allergies na pwede, ayan, minsan naglalagay pa nga kami kanina, beetroot, celery, ano bang ginawa namin? Basil and lemon. Honey, yes, honey, lemon, beetroot, celery. O, yun yung aming, juice kanina sa bahay. So, yun yung ngayong gabi. Iba pa yung morning, iba pa yung lunch. Talagang 3 times a day, we're trying to give natural fruits to our kids. Kasi nga, panlaban sa sakit talaga yan. So, ano yung mga pwedeng gamitin natin ngayon na panlaban sa sakit para tumaas ang immune system? So, one, talagang food. Food is medicine. Importante yan na maintindihan ng mga mommies na although, dun sa mga bata na hindi kumakain, talagang parang mas preferred nila yung mga artificial vitamins. Pero most of the time, or half of that na naiinom nila, bumababa sa ihi eh. Hindi masyadong na-absorb. Depende sa hydration, depende sa dami ng naibigay natin. Ang kukunin lang talaga ng katawan natin yung kailangan. The rest, itatapon na natin. So, importante talaga yung natural food kasi mas marami dun sa mga food na kinakain natin na natural, mas na-absorb ang vitamins nun rather than yung mga artificial supplements. Okay. So, pwede ba tayo na gano'n? Yes. Guys, nyo na, comment nyo na. Misa kasi tatabunan na hindi ko na nababase. Yes. So, try na namin mag-answer ng madaming questions, hopefully. Okay, ito pinakamababa. Sagutin natin yung nasa pinaka-recent. Ito kay Mami Sheila May, Collation de la Sala Paraho Hinog. Medyo nahihirapan ka siguro, Mami, magsulat ng pangalan mo nung elementary. No? So, Mahaba. Hello, good evening, Doc. Any recommendations po na vaccine good for toddler 2 years old? Protection po para sa panahon ngayon. Yes, naku, napaka-timely yung tanong mo, Mami.
Sheila May. Sheila May. Okay, so number 1, flu vaccine. So kung ang bata, tandaan niyo po, ang flu vaccine binibigay namin as early as 6 months old. Even for pregnant women, 5 months and above, yung pregnancy nila, binibigyan na rin namin. Kasi protection yun sa mommy at protection sa baby. So, ideally po kasi ang flu binibigay namin as early as March. Kasi tandaan niyo po, ang Pilipinas, merong mga waves of flu. So, aside from yung unang wave niya, karaniwan, yung start ng rainy season, which is around June, and then another wave, eto, pagpalamig na, October, hanggang ganyan, mga February na medyo malamig ang panahon. Tapos, pag change ulit ng weather, ayan na naman ang flu. Kaya, as much as possible, para, dahil ang flu ay binibigay mo, at ang kanyang, usually, ang effectivity nun for the next flu vaccine na magiging available ay 12 months, gusto mo ma-maximize mo yung protection ng flu. Kaya as much as possible, if you can get your child vaccinated for flu as early as March. Okay, so flu vaccine. So one, so that's one. Importante yan kasi karaniwan po ang mga sakit ngayon ay virus. Mga mami minsan sasabihin sa akin, Doktora, nagpa-flu vaccine na kami pero nagkasakit pa rin. Okay, ang piniprevent talaga ng mga vaccination is the severe form. Pagkamatay, hospitalization, and yung severe form of viral infection, encephalitis. So, yun po yung mga nape-prevent niya. Kaya, in a way, kahit nasabihin pa magkaroon ng flu ang bata, mas manageable rather than dun sa taong walang flu. So, that's one, flu. Vaccine. Number 2, Tigdas, 2 years old, pero sa panahon kasi ngayon yun, ang pangalawang gusto naming i-follow up nyo is, ang 2 years old kasi nabigyan siya ng para sa tigdas, nung siya ay 9 months. Tandaan niyo po kasi merong mga tinatawag na antibody titer na bumababa through the age. Habang nag-age yung bata, what I mean is habang nag-age yung bata, from the time na na-injectionan siya, lalo na kung less than 1 year old pa siya, yung 9 months old na measles vaccine, dapat yun i-booster pagdating ng 12 to 15 months. So kung hindi pa nakaka-receive ang baby mo ng MMR vaccine na booster, siya ay 2 years old na. So, dapat na siya. By this time, dapat nakadalawang injection na siya ng measles vaccine. One is the plain measles, kung ikaw ay nagpapa-injection sa center, or kung sa private, usually we give them MMR. Or sa center, they give MR. Pero mas ideal yung MMR. Kasi yung MMR, ano ibig sabihin nun? Measles, mumps, rubella. So, ano ibig sabihin nun? Tigdas hangin, at beke. Okay. So, flu vaccine, tapos pangalawa, MMR. Okay, pangatlo, dahil nga ubot sipon at maraming nanunumunya ngayon ay pneumonia vaccine. So, ang pneumonia, tandaan nyo, maraming klase ng pneumonia. Hindi isang klase lang yan. Kaya sabihin naman ng nanay, Doktora, kumpleto yan ng pneumonia vaccine sa center. Again, mami, kung naka 3 doses na siya before 1 year old, time to give the booster dose. Again, kasi yung antibody titer, bumababa po yan. Kaya kailangan nyo i-booster siya. Yung mga PCV13, PCV10, kung nakadalawa or 3 bakuna siya before 1 year old. Kaya kailangan nyo po, importante po yung ma-booster sila pagdating ng 1 year old, mga mami. Sa pneumonia pa lang. Sa pneumonia pa rin yan. Oo, sa pneumonia pa rin yan. Kasi yung pneumonia, meron ding tinatawag na H-influenza, which is also a cause of pneumonia. Isang klase ding mikrobyo. So, aside from PCV10, PCV13, Pneumo23, and H-influenza, lahat yan ng mikrobyong yan na nasa bakuna, iba-ibang klaseng bakuna, kaya mapapansin minsan PCV10 nakalagay. Sabihin, Doktora, PCV13. Sasabihin ng doktor, pwede natin kung 2 years old, Pneumo23. Yan yung pneumonia conjugate vaccine na pinang-booster din namin. So, depende sa kondisyon ng bata, kung ano yung kailangan niya, pwede nating bigyan yung mga bakunang yan. And again, marami pa pong binubooster ng mga sakit na pwede na makuha din natin. Another is, aside from sakit sa baga, we can also give for 2 years old yung mga vaccine for encephalitis, andyan yung Japanese encephalitis, andyan yung pang-meningitis, pwede na rin yung sa mga nakukuha sa pagkain, typhoid vaccine, kung wala pa rin siyang hepatitis A, nakakuha lang siya ng Hepa B, so hepatitis A nakukuha din sa pagkain yan. So far, yun yung mga vaccine na kailangang
ibigay 2 years old and up. Haba. So, flu vaccine, MMR, tas pang pneumonia, tas ano yung pangapat? Ah, Typhoid? typhoid, Tapos HEPA. hepatitis A, meningococcal, and Japanese encephalitis. Medyo, okay. So kung wala pa siya ng mga vaccine na to at naka-receive lang siya ng first 0 to 1 year old, kasi usually akala ng lahat pagkatapos natin ng 12 months na bakuna, tapos na yung bakunahan. Well, in fact, ang dami pang vaccine na pwedeng ibigay para maproteksyonan yung bata. Na minsan, syempre, kulang sa budget, or kung halimbawa po kayo ay nanggaling sa health center, nagpabakuna, usually po, yung ETI vaccines lang po ang naibigay. Kaya pag pumunta kayo sa private doctor, sasabihin sa inyo, sabi sa amin, tapos na, kompleto na. Well, yun po, kompleto na kayo sa bakuna ng ETI na binigay sa center. Pero kung ano po yung available na vaccine na pwedeng tumulong i-prevent yung mga sakit, marami pa po sa mga private practitioner. Magtanong po sa inyong pediatrician para sa detalyeng explanation ng bawat isang bakuna na nasabi ko po. Okay, medyo mahaba yung ano. So, lahat po ito, sa mga nanonood po, so ito pong live po natin, ipopost ko din po sa YouTube. So, if ever na nasagot po yung question nyo, tapos medyo mabilis yung pagkasalita ng Doc, medyo kailangan nyo reviewin, ipopost na lang po namin, pwede nyo po panoorin doon. Okay, next question natin. Ay, ito, sakto, pneumonia. Sakto, pneumonia question. Ito kay Mami de la Pena Chinchin. Kay Chinchin de la Pena. Doc, may pneumonia po, baby ko, 1 year old. 8.4 kilos timbang niya. Ano po pwede vitamins pampatibay po sa baga? Sa kanya pag natapos po yung salbutamol, tsaka cefalexin syrup po. Okay. Ano yung... Gusto niya ng multivitamins na pampatibay sa baga. May pneumonia 1 year old? Yes, oo. Usually... Di ba usually pag ganyan, kailangan mo na ma-determine ng doktor kung mild, moderate, or severe? Oo, mukhang... Sa kaso niya, mukhang nasa bahay lang siya at cefalexin ng antibiotics niya, which is oral. Most likely, nasa bahay lang siya. So, mild din, more or less. Maaring, mild, more or less. Sige. So, we will assume na yung kanyang pneumonia ay mild at hindi niya kailangan ng admission at nasa bahay lang siya. Okay. Mga mommies, ang effective at again, uulitin ko, importante talaga yung mga multivitamins na nakukuha sa natural food. So, again, uulitin natin, marami pong multivitamins na pangpalakas ng katawan at resistensya na nakukuha sa natural food, natural fruits and vegetables. Sa mga may pneumonia na kaso namin, usually ang mga binibigay po namin, depende sa klase ng pneumonia at sa mga sakit na tumatama kasabay ng pneumonia, yung consideration kung ano yung ibibigay naming multivitamins. Kasi nga, ang pneumonia, pwedeng viral, pwedeng bacterial, minsan may kasamang pagsusok at pagtatae. Ang isang importanteng vitamins na ibigay ay zinc. Zinc? Yes. So, kung ito ay 1 year old, zinc drops, ang binibigay namin, bibigyan mo siya ng 1 ml once a day for the next 2 weeks. Kung meron din siyang mga sintomas na siya ay meron pang ibang sakit, like yung nagdadry ang skin, nagbabalat ang skin, or minsan may mga pneumonia na may kasabay na, maliban sa pagtatae, may kasabay na rashes or viral exanthem. So ito yung mga binibigyan ng vitamin A. So pwedeng humingi po sa center, may libre pong vitamin A, isang patak lang yan every 6 months. Okay, so kung halimbawa naman sa private practitioner, meron pong nabibiling vitamin A sa mga butika, ang brand name is Afaxin. So kailangan yung ask your pediatrician kasi may dosage po depending on the age. Tapos yun pinapatak po yun. Kaya kung gusto niyo ng libre, punta lang sa health center, humingi lang, pwede po kayong bigyan doon, or minsan ipapatak lang nila sa'yo. Or kaya humingi ka ng isa, tapos papatak mo sa pedya mo kung hindi ka masyadong komportable dun, dalin ang anak mo sa health center. Pwede naman po humingi kasi libre po yun. Or pwede kayong humingi ng reseta sa inyong pediatrician, vitamin A, usually capsule ho yan, parang gel capsule, piniprick, tas ipipress
sa bibig ng bata, binibigay yung once every 6 months. So una, zinc. Number 2, vitamin Vitamin A. A. And then, kung proven naman talaga by Studies. studies na ang vitamin C or ascorbic acid in therapeutic range. So kung 1-year-old siya, expected natin kailangan lang niya kasi eksakto yan, mga 1 ml lang ng vitamin C. So yung vitamin C drops 1 ml lang, mami. 1 ml lang. Itong mga vitamins na sinasabi mo, tita, strictly for 1-year-old lang o kahit ilang taon yung bata? Yes, kahit ilang taon, kaya lang, every age, merong mga requirement na dami. Kaya importante. Kaya ako sinasabi to, kasi this is for yung tanong ni Mami, For 1-year-old. So, yun. So, pag infants, syempre, mas less. Sige, okay. So, mas less ang binibigay nating dosages. So, itong mga binigay kong dosages are for a 1-year-old. Kung ang bata or anak nyo is may pneumonia din and above 1-year-old, please ask your pediatrician. O kaya kahit makikita naman usually sa mga sa mga box label kung how much to give. Okay. Pero mas maganda, Consult your doctor for proper dosages. Huwag tayo self-medicate. Okay, so yun. So for pneumonia, ulitin natin, zinc, vitamin C, vitamin A. Ito to siguro. Ito kasi yung una kong ito, tita, gusto mong sagutin to. Wait lang. Ito. So, sa mga nanonood po, no, so, ipopost po namin to sa YouTube para pwede nyo po mapanood ulit at kung ano yung sinagot ni Doc A, no. Ito kay Mami Antoinette Pamatian. Itatanong ko lang po sana kung lifetime na sakit po ba ng bata ang asthma or nawawala din habang lumalaki sila. Nanggaling na din po siya sa pneumonia dati. Thank you po. Pwede ba ako sumugod dyan? Lifetime po yan. Ako pong medyo inaatake po ako ng asthma ngayon. Okay, ganito. Explain natin through studies or through mga research. Kasi talagang meron naman talagang mga tao na bakit ako, 5 years old lang yung ano ko, after that wala nang symptoms. Bakit ako, nung bata, sabi ng nanay ko, meron akong hika, pero ngayon wala na akong atake. Okay, so nakita nila sa pag-aaral, sa European studies, na yung mga tao, may mga tao na chinek sila na after matanda na, merong mga tao kasi na pagbata sila, mas madalas yung atake nila. Pag tumanda na sila, less na yung atake. Meron naman na bata sila, wala silang masyadong atake. Pagtanda nila, doon naman sila inaatake. So, iba-ibang tao because of the environmental factors, because of our genetics, before our nutritional factors, nag-iiba yung paglabas ng sakit at saka yung symptoms. Pero nakita nga sa pag-aaral na kahit yung mga tao na hindi na inaatake, when they tested in laboratories, itong mga taong walang atake for so many years, when they tested them, naandun pa rin yung mga tinatawag na inflammatory markers. Meron pa rin silang, nung asthma, although mas lower yung kanilang inflammatory markers, dun sa mga taong madalas pa rin atakihin. Kaya importante talaga malaman mo ano yung klase ng hika ng anak mo. And then, dapat meron kang tinatawag na asthma plan talaga. In case lang, kasi nga hindi talaga nawawala. Kung ma-expose ka sa mga viruses, na-expose ka doon sa mga kung saan ikaw ay nati-trigger, yung mga allergens mo, pwede talagang lumabas kahit na matanda ka na, kahit matagal na po na wala kayong atake. So, anong sagot? Hindi po naku-cure. Sa ngayon, marami lang tayong mga gamot na pang-control para magandang quality of life ng mga asthmatics. Pero, sa ngayon, wala pa po kaming masasabi na totally tao na sasabihin namin free of asthma. Ako nung bata ako, may asthma ako, tapos gumaling. Tapos yung nagkasawa ako, doon na lang bumalik yung asthma ko. So, ano mo? Kasi she takes my breath away. Okay, never mind. Baba lang tayo, viewers. Okay, ito kay Mami Irene Costillas Rojo. Nakorban ako doon. Nakaka-constipate po ba ang antibiotics? 5 days na hindi nakadumi 2 years old baby ko. Okay. Wala pa ho akong alam na antibiotics na nakaka-constipate. Actually,
parang diarrhea pa, di ba? Yes, So, oo. ano yung ibig sabihin? Kung Oo. constipate, kung hindi natatay. Kasi, during the time na may sakit ang bata, hindi masyadong kumakain. So, if hindi masyadong kumakain, wala siyempre ilalabas. So, siguro ang suggestion ko, try to give small frequent feedings, tapos bigyan mo siya ng mga pagkain na tingin mo pwedeng magpalabas ng poop. Isa doon is maraming fluids, juices, soups, tapos mga high fiber diet. Ano mga high fiber diet? Yan yung oatmeal, popcorn, legumes, usually cereals, yan yung mga nakakalambot, and yung mga fruits and vegetables. So, lahat yon pwedeng makatulong para mag-poop ang baby. Tsaka isa pa, I want to explain ano yung ginagawa ng antibiotics. Ang tawag, antibiotics. So, anti dun sa bacteria most of the time. And unfortunately, kahit na yung antibiotics, pinapatay niya yung mga bad bacteria na nagiging sakit natin, pagdating niya sa bituka natin, naapektuhan din niya yung mga good bacteria na umaayos ng balanse ng ating digestion at pag-poops. Kaya, totoo, pwede rin mangyari na mag-constipate kasi nga yung balance ating digestive system nasira nung binigyan natin siya ng antibiotics, which is kailangan. So, after that, ano ang option? Usually, we doctors, whether post-antibiotic diarrhea or post-antibiotic constipation, o ginamot namin ng constipation after 1 to 2 weeks, kung nagkakaroon ng problem sa digestion, dyan yung pumapasok na binibigyan natin sila ng probiotic. Ito yung mga probiotic na binibigay. Ito yung maririnig yung mga brand names. Kasi pag sinabi ko yung generic name, baka hindi nila maintindihan. Bacillus clausi, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG, Rhamnosus. So, yun yung mga generic name ng mga probiotics. At ang prebiotics ay fruits, vegetables, legumes. So, lahat yun tumutulong talaga. So, hindi lang pati probiotics. So, sa anak niya, tama ba yung pagkakaintindi ko? Dahil 5 days na hindi nakakadumi yung baby niya, papainumin ng probiotics. Pwedeng humingi ng reseta sa doktor para bigyan ng probiotics at pakainin mo ng pagkain prebiotics. Kailan papasok yung suppository? Pwede ba siya mag-suppository kung naka-antibiotic siya? Pwede naman. So, papa-consult muna doon sa doktor niya? Usually, kung may history talaga ng constipation yung bata, meron kaming mga ready na glycerin, pediatric suppository. So, yun po. Pwede po yun ilagay sa pet. Just make sure na kung mag-glycerin suppository yung bata, ay pwede talagang mag-glycerin. Isa doon chine-check namin is yung platelet count. Lalo na kung viral infection yung naging sakit. So importante pa rin mag-check muna kung talagang kailangan na niya mag-suppository. Okay. Kay Mami next question. Kay Mami Cyrene J. Ganda ng apelyido. J. O Jai tawag dyan. Anyway, Doc, pwede ba na kada nagkakaubo ang bata lagi pinapainom ng antibiotic? Sabi nga ng anak ko, may kanta sila dyan, antibiotics, gamot sa adik. Ganun ba? Hindi, actually, that's a joke. So, okay. So, sagutin mo muna, pwede bang painumin lagi ng antibiotic pag inuubo ang bata? Ganito po kasi, in fact, yan nga ang mga tanong sa akin ng mga parents. Doktora, okay lang ba? Nag-antibiotic siya noong October. Tapos ngayon, November, bibigyan na naman natin siya ng antibiotics. That's why, ako, most of my patients, before I give the antibiotics, meron akong ginagawang mga test to help me explain sa mga parents na yung sakit ay kailangan gamutin ng antibiotics. Hindi lahat kasi ng ubo kailangan ng antibiotics. However, yung pagbibigay ng antibiotics is actually a judgment call on the doctor. And depende kasi sa evaluation ng doktor mo kung kailangan mo nang ibigay. Pero natatawa ako minsan sa mga pasyente ko, doktor, hindi pa ba niya kailangan ng antibiotics? Kasi ganyan. So, hindi pa. So, usually, ako nagsasabi, hindi pa. Wait muna. So depende talaga sa evaluation. We can do some tests on our side para i-confirm talaga kung kailangan at kung para saan, para ma-explain din namin sa parents para saan yung antibiotics na binibigay. Kasi minsan, alam mo, ito yung binigay na antibiotics at the start,
after 2 to 3 days, hindi nagre-respond. Ganun, Hindi ganun na pasyente na kailangan mo mag-step up. Kasi most of the time, kami mga pedya, we really want to start the lower types of antibiotics, yung mga amoxicillin, cephalexin, or comoxiclav. So, yan yung parang nasa first line ko before I go to a higher form of antibiotics. Kaya nagugulat din ako pag dumating sa akin ng pasyente, ang taas-taas na klase agad ng antibiotics. Bakit kaya? So, okay lang ba? So, babalikan natin yung tanong. Okay lang ba na mag-antibiotics ang bata every time mag-ubo? Ang sagot, kung may supervision ng doktor. kung may supervision at saka merong objective sign na kailangan siyang mag-antibiotics. Kasi marami talagang pasyente ngayon na, well, most of the Filipinos, alam mo talaga, magwa-viral infection ng 2 to 3 days. Pagdating ng pang-4, pang-5 araw, makikita mo, nag-shift na talaga yung symptoms into a bacterial infection. Kaya yun nga, I remember one of my mentors, Dr. Perla Santos Ocampo, a well-known pediatrician, sabi niya, alam mo, bakit ganun? Sa totoo lang, ang mga Filipinos parang ang hina ng resistensya. Na most of the time, she really needs to give, mga supportive treatment aside from yung minsan nga nag-antibiotics. Pero yun nga, okay to give as long as you are under the doctor's supervision, and it's always okay to ask questions para ma-explain sa'yo nung pediatrician mo bakit kailangang mag-antibiotics, para saan yung antibiotics. Diba? Para kasi kung halimbawa, parang inuutusan ka, mag-antibiotic ka, mas magaan sa loob mo at mas gusto mong sundin at naandun yung drive na kailangan, ibigay ko to. Kasi nga, naiintindihan mo yung condition ng anak mo at alam mong kailangan niya. Ngayon, kung nagdadalawang isip kayo, you can always ask for a second opinion and you can always ask if you have concerns and doubts. It's okay to ask and it's okay not to be okay. O, diba? Meron pa akong it's okay not to be okay kung binibigyan kayo ng gamot, and you can always ask for the reasons why you are given such medication. Eto pa nga, alam mo, ang dami nagtatanong sa comment natin. Comment section. Oh. Oo. Doktor, okay lang ba? Binigyan ng ganito yung anak ko? Most of the time, sana hindi nyo po maisip na nangiistab ako, or most of the time, sana huwag nyo isipin na nagsusungit ako. Pero kasi po, minsan ang sagot ko, if the doctor na nagpa-check up kayo ay binigay, siguro, comparing me na hindi ko nakikita yung pasyente and the doctor na nakakita ko ng anak nyo, parang siya in the most informed, appropriate position ang dapat sumagot na kailangan ba to? Hanggang kailan ba to? Importante po talaga, kahit anong gamot na ibibigay sa inyo, wag po tayong maging blind follower. Tanungin natin, face-to-face yung doctor, Doc, para saan po ito? Pag hindi ko po na ibigay ito, anong mangyayari sa anak ko? Kung na-miss ko po yung gamot, okay lang ba yon? And ano yung catch-up ko? Kasi talaga, minsan pagod na yung mga mommies 2 weeks na may sakit, isang anak. After 2 weeks, yung isang anak naman, ikatlong week, yung tatay na ang may sakit. So, pagod na rin mag-alaga. Kaya importante talaga, we ask for the reason bakit binibigay yung gamot. Mahirap din po akong magsabi and mag-comment na, ay, mali yan, ay, hindi yan tama. Kasi wala ho ako talaga in the position to say that kasi hindi ko po nakikita at na-examine ang mga kids na ito. Kaya if there's anybody na kailangan mag-answer ng questions, the wise nyo, importante po talaga before natin iuwi ang anak natin at kunin ang reseta galing sa kamay ng ating doktor, meron po tayong explanation. Bakit ibinibigay ang gantong gamot sa inyong anak? Okay, Dita. So, try natin ipasok ng 3 minutes. Medyo, para mas madami tayong masagot na question. Okay, so sa lahat po ulit ng mga nanonood, ipopost po ulit namin to sa YouTube, itong live natin, para kung gusto balikan yung mga sagot ni Doc A, pwede niyo po gawin doon. Okay, tapos pwede din po kayo mag-send ng stars. So, meron pong sponsor na orphanage si Doc A, so part of the proceeds will go there and part of the proceeds will go to our operations para makagawa tayo ng daming videos. Okay, next question kay Mami Lorraine Marquez.
Mukhang medyo kinakabahan si Mami Lorraine, no? Good evening, Doc. Ask ko po, ang anak ko po kasi, mag 3 weeks na. Yung ubo pabalik-balik. Natapos ko na din po siya painumin ng antibiotics. Meron pa din po. Yung ini-stop ko na, nagtain naman po siya 3 days. Bakit po kaya ganun? 2 years old. So, nawala ba yung ubo niya? Tapos napalitan na lang ng pagtatae? Oo. O meron pa ding ubo. Ngayon, nagtatain na. So, sige. Scenario 1, kunyari, scenario 1 na, sagutin natin, kaya scenario 1 na natapos na niya yung antibiotic, tapos nawala yung ubo, nagtatayo na lang, ano yung kailangan niya gawin? Okay. Sige. So, unahin natin yung scenario na siya ay inuubo for 2 to 3 weeks. Ang mga klase po talaga ng ubot sipon ngayon ay viral. And sa totoo lang po, yung mga viral infections, mas matagal po yung pamamaga ng respiratory passages natin. So, mas matagal po talaga yung plema. Kaya most of the patients nga po na binibigyan ko ng mga gamot, kailangan kong i-stretch out. Minsan ngayon yung antibiotics ko, inaabot ako ng 10 days. And then yung mga anti-inflammatory ko at saka mga antihistamine ko like cetirizine, Montelukast, inaabot ng 2 weeks. Yung treatment para gamutin talaga yung mga viral illnesses na to. Mas matagal po talaga. And mahina ang resistensya ng bata. Nasabi ko na nga, pag nag-antibiotics, merong tinatawag na post-viral diarrhea na tinatawag. Post-viral diarrhea. Marami kaming nakikitang ganyan. Post-viral diarrhea or post-viral antibiotics. Ibig sabihin ng post-viral diarrhea, nagtatay after mag-antibiotics. Post-viral diarrhea, ibig sabihin, nagka-virus, tapos after the virus, nagtatay siya. And post-antibiotic diarrhea, na after nag-antibiotic, nagtatae. Okay. So, yun yung mga senaryo ngayon, na karaniwan, ubos-sipon, magtatay siya after. So, pwede yung pasyente ko, hindi ko in-antibiotics, pero nagtatai din. Meron naman ako in-antibiotics at nagtatai din. So, anong kailangan niyang gawin kung nagtatai? Tandaan nyo, whether it's a virus o kaya yung antibiotic, all of that nagkakaroon ng imbalance sa bituka natin. May mga viruses na yung lining ng bituka natin, naminipis, kaya nagtatai sila. Kasi pag may mga ubot-sipon tayo, yung plema, na actually may virus na lulunok natin eh. Kaya minsan, hindi lang dito yung manifestations natin, hindi lang ubot-sipon, kasama yung pagtatae. Kasi nga yung virus, pumunta na doon, na-swallow na ng bata. Kasi yung mga bata, hindi yan hindi yan nagluluwa, hindi nagdadahak ng plema, nilulunok. Sa kasama na ng plema yung mikrobyo or yung virus na andun na rin sa bituka. Sorry Naasma ako eh. Naasma na siya. Masyado siyang excited sa atin. So, anong ginagawa namin? So, one, chine-check po namin for, okay. So, karaniwan po binibigyan ko ng mga probiotics. So, talaga, prebiotics and probiotics. Kain po tayo, dinner. Okay, so meron tayong prebiotics and probiotics na nasabi ko na nga earlier. So, ano yung mga prebiotics? Fruits, vegetables, legumes. So, yun po yun, mga prebiotics natin. Ano yung probiotics? Ito po yung mga Lactobacillus clausi, Saccharomyces boulardii. So, ito yung mga binibigay namin. Pero, ang suggestion ko ay ask your pediatrician for the prescription kasi depende sa age, meron po kaming dose na binibigay. And yung depende sa gamot, sa condition din ng pasyente, kung ibibigay namin twice a day or once a day. So, yun po yung sagot. So, nasagot ba natin? So, number 1, nagtatai siya for 3 days, tapos ng antibiotics. So, ask for a prescription of probiotics with your pediatrician para ma-address po yung pagtatay. Kasi, mag-iisip tayo ng mga post-antibiotic diarrhea as a cause nung kanyang pagtatay. Pangalawa po, yung mga ubot-sipon, kailangan pong ibalik sa doctor kasi nga, meron akong marami akong mga pasyente na after gumaling, meron pa rin parang plema. Kasi nga, medyo mas matagal, ma-clear yung mga secretions at plema ngayon with yung mga klase ng mga viral infections na meron tayo. And yes, inaabot talaga ng 2 to 3 weeks. Okay.
Ito kay Arton Bulan at Baldia. Doc, Flora safe po ba ipatake kapag nagdudumi ang bata? Okay. Usually, yung mga Flora is Bacillus clausi or a type of probiotic na binibigay namin sa mga nagtataing bata, provided meron kayong doctor supervision and the child, kasi ang manufacturer's recommendation is from 6 months and up. So, dapat 6 months and up yung bata, tapos meron kayong doctor supervision. Na most of the time, binibigay namin yan sa mga viral diarrhea. Ibig sabihin, normal lang stool exam, normal lang mga findings namin, pero nagtatai siya ng matubig. So, yun po. Tapos, meron lang prescriptive period na binibigay namin yan. Kasi beyond that time, kung hindi naman umi-epekto or wala ring improvement ang bata, so, you have to go back to your doctor para i-reassess ang bata. Kasi supportive treatment, kasama na po yan sa supportive treatment ng pagtatae. So, ano yung tatlong klase ng tatlong importanteng supportive treatment sa pagtatae na itanong na rin lang. Number 1, importante po ang ORS. Nako, paulit-ulit namin yan. Kasi ang nagtataing bata, isang problema nila is dehydration. So isipin nyo, isang poop ng bata nasa 100 to 200 ml ng fluids ang lumalabas sa katawan niya. Isipin nyo kung 10 kilong bata lang yung nagtatae. Pagkatapos niya ng 3-4 na 100 to 200 ml na matubig na fluids, dehydrated na po yan, makikita mo yun, nangangalong mata na. So, that's 1. ORS, ano to? Ito yung mga brands na tinatanong nyo, Hydrite, Pedialyte, Hydroaid, Viva Light. So, marami po ngayon, mas maganda na nga yung mga lasa. So, bigyan po, most of the time, yung mga bata, mga 3 to 4 ounces, or pwedeng kutsa-kutsara lang, yung kaya lang niya para wag siyang magsuka. Pero importante, every time nag-poop, napalitan. So, yan. Number 1, pinaka-importante para wag ma-dehydrate ORS. Number 2, yan po yung mga adjunct treatment na binibigay namin yan, yung mga probiotics, yung Racecadotril, kasi binibigay namin ko talaga more than 10 times yung pagpupupo. And number 3, dapat po pinapakain ang bata. Pagtsagaan po. So, kung baby breastfed, or a bottle fed, kung kayo ay nagba-bottle feeding, kung alin sa dalawa yung method of feeding ng bata. And kung pwede na siyang mag-solid food, pwede siyang bigyan ng soft, easily digested na pagkain, katulad ng lugaw, dry crackers, banana, apple, mash. So, depende sa age niya and yung mga age-appropriate na pagkain sa kanya. So, tandaan nyo, uulitin ko sa pagtatae, ORS, Oral Rehydration Solution, na binibigay natin every time mag-poop, mga supportive treatment, yan yung zinc, probiotics na sinasabi nyo, and number 3, feeding. Importante po yung nutrition para wag pong manghina ang bata. Ito, yung kanina, yung si Mami Lorin, sabi niya, salamat po Dok at napansin po, meron pa din po siya ubo, pero hindi naman nakatulad ng una. Cefalexin Excel po ang ginamot ko sa kanya. Okay lang po bigyan ko po siya ng Flora dahil tatae. Yan. So, yun, nasagot na, no? Okay. Panoorin mo na replay, Mami. Okay, para po sa lahat mga nanonood, yung replay po nitong video ay ipopost ko sa YouTube. So, di nyo po narinig yung mga, gusto po ulit pakinggan yung mga sagot ni Doc 8, pwede nyo po panoorin doon. Ito ay Mami Madstein. Nagkatigdas hangin po ang baby ko. Naging okay po siya nung Sunday, kaso nilagnat po ulit siya after 3 days. Nahawa po sa amin kasi puro may sakit kami. Binigyan po ng antibiotic dahil sa ubo, kaso bigla po nagtae after mag-take ng antibiotic. Kailangan po ba palitan yung gamot? Most of the time po, kung halimbawa inubo siya nilagnat, then after mag-take ng antibiotics, na wala na yung lagnat, hindi ko na po binabago yung antibiotics. Itinutuloy ko na lang po kasi ibig sabihin, na-address na ng antibiotics yung ubo kasi nawala na yung lagnat. But nag-a-add na lang po kami ng probiotics to address yung antibiotic diarrhea caused by the antibiotics. Kasi marami ho talaga antibiotic nagpo-cause ng diarrhea or naglulusaw yung poop. So, yun, dinadagdagan na lang po namin ng probiotic. So, just ask your pediatrician kung anong probiotic ang gusto niyang ibigay sa'yo. Kasi maraming klase ng probiotic. And sabi nga, all probiotics are not Equal? So,
meron pong magandang probiotic sa kada klase ng sakit. So, depende sa evaluation ng inyong doktor. And meron po kasi, like ako, meron akong specific na brand na mas gusto ko kasi umi-epekto, mas mabilis ang epekto sa mga pasyente ko. So, merong gamay-gamay at saka yun nga, kung meron akong specific na antibiotic na inaay na tingin ko mas effective kaysa sa kabilang brand, so yun po. Meron po kasing probiotic na isa lang ang laman, meron pong probiotic preparation na maraming laman. So, kung alin yung plano ng doktor nyo na gamitin sa inyo dahil siya yung nakaka-assess sa inyo, I think kahit siguro text or SMS or message na si doktor na, Doktora, nagtatai po kasi ngayon, ano po bang magandang idagdag ko Okay. na gamot? Okay, next kay Mami Chris Marie Jamig Magdurulang. Doc, sign po ba ng deworming kapag... Ano? Sign po ba ng deworming kapag sumasakit ang Baka tiyan? ibig niya sabihin, sign ba na merong worm or parasite kung sumasakit ang tiyan? Tapos kapag kumakain po, naduduwal. Sign ba na may worm yun sa tiyan? Okay. Ang Oh. pagsakit ng tiyan po is non-specific. Kasi tandaan nyo, naku, ang dami pong organs sa tiyan natin. So, starting from the stomach, esophagus, small intestine, large intestine, yung puwet natin, naandyan ang pancreas, naandyan ang spleen, ang liver, ang kidneys, dito sa tiyan natin. Lahat po, nagsisiksikan sa tiyan natin yan. Kaya pag sinabing sakit ang tiyan, mahirap po namin sabihin na dun lang sa bulate ang dahilan. And to really pinpoint saan yung sakit ng tiyan, may quadrants ho nga yan eh. Saan ba ang area? Upper quadrant, right, left, lower, upper. So lahat po yung level no yon would point to one organ. Example, ang sikmura natin na andito po. So, tingnan natin ha. So, ito, yung pag sumasakit dito sa area na to, sikmura po yan. Pag ang sumasakit dito at pahilab-hilab, most likely intestines po yan. Pag sumasakit dito na at hindi matae, most likely constipation yan. Pero meron pa hong ibang signs na magsasabi sa atin, telltale signs, and mga test na ginagawa kami para sa malaman namin aling organs ang involved sa pagsakit ng tiyan ng bata. Kaya, since hindi ko po na-examine ng bata at hindi ko po nakikita, mahirap ko pong sabihin na dahil lang sa bulate yung pagsakit ng tiyan niya. Kung talagang tumitindi yung sakit ng tiyan ng bata at yung pagsusuka ay paulit-ulit, check up po sa inyong pediatrician. Baka nag-start na po yung acute gastroenteritis na tinatawag na sakit. Ano, Mami? Okay. Kay Mami, next question kay Mami Catherine Mana-I. Doc, good evening. Any advice po how to gain weight ang 19 months old baby ko? Nasa 9 kilos pa rin po, pero di naman po masakitin. Okay, so 1 year, 7 months. oo. Alam mo kasi ang 1-year-old talaga, ano na yan eh. Tandaan nyo, pag po ang baby hindi nasanay kumakain, dadalhin niya yan hanggang pagtanda niya. So, this is the best time na turuan talaga silang kumain ng different texture, different tastes, different kinds of food. Kasi, tingin ko, ito yung stage na pag 1-year-old nagtipiki eating. Swerte tayo kung yung anak natin, katulad ng mga anak nito, na tinitigil namin kumain. Kasi, yun. Pero talaga, I realize, iba-ibang bata, iba-iba talaga yung klase ng pagkain na gusto nilang i-take. Kasi, merong preference talaga na gusto niya ganung texture lang, gusto niya ganung kulay lang, gusto niya ganung lasa lang. Meron talagang, di ba tayong mga matatanda, may preference din nga tayo. Pero paano patatabain? Alam niyo, ano talaga ako, pag sinabing patatabain na, alam ko na hindi yan nagagawa overnight. It is a process. Talagang tuturuan niyo talaga yung batang kumain. Sa sarili ko pong experience, nakakabigay po ako ng mga tinatawag na appetite stimulant, multivitamins, pero hindi po yun talaga ang nagpapataba. Ang nagpapataba po talaga yung pagkain. At yung ganyang edad na magto 2 years old na saksakan ng likot, saksakan ng kulit, ang hirap talagang pakainin. Tapos picky eating stage pa. Kaya, Mami, paano tataba?
talagang kailangan pagtsatsagaan mo. Kung pwede every 4 hours, bigyan mo siya unti-unti, offer the food, hindi pinapagalitan. Advisable ba na bigyan ng mga snacks? Ayun. So, sige na, Kuya Chong, ano ang suggestion mo? Anong ginagawa natin kay Lia ngayon? Ano ba yung ginagawa natin kay Liam? Nag-o-offer ng food. Siya mismo yung kumakain. Sumasabay sa... Sige, ako na sasagot. Kasi, sige. for example, meron pong 1 year and 1 year 6 months. Okay. So, before, madalas po namin sa pakainin ng mga snacks, ngayon mga Marie, mga biscuits dyan. Then, napansin po namin na hindi po siya tumataba. Tapos, pag oras na po ng kainan talaga, lunch, dinner, medyo wala po siyang gana. So, ang ginawa po namin, tinanggal po namin yung mga Marie, yung mga snacks. So, para po mas mapilitan siya kumain mas madami ng mga oras ng pagkain. Pati yung gatas. So, yung gatas, i-limit mo na din. Kunyari, 1 to 2 hours? Yes. 1 to 2 hours kunyari, bago kayo magtanghalian o 1 to 2 hours bago kayo mag-dinner. Huwag yun na po padidehin. So, para medyo po magutom, no? So, yun yung mga ginawa namin. And ano pa pala, sinasabayan po namin kumain. So, nakahawak po siya sa mga pagkain niya, tapos sinusubuan niyo rin po siya. Tapos, sumusubo-subo pa siya sa amay niya. So, hopefully, try niyo po yun kung medyo picky eater po yung anak niyo. At check niyo po muna kung gagana yung method din. And then, you also choose the right kind of food as much as possible. Siyempre, mag-iisip ka talaga, nutritious food. Hindi food na, we shy away from mga, High in sugar, empty calories. Empty calories. You don't drink your calories. You have to eat. You have to give the solid food talaga. Yung panganay po namin, no, yung mga 2 years old, 1 year old, medyo sobrang payat eh. Picky eater din. Medyo picky eater. Pero yung sinabayan po namin kumain, at saka yung ginawa po namin yung mga sinabi ko kanina, laki po na improvement. Ngayon po, obese na po siya. Overweight. Yung ipigil po namin siyang kumain. Kasi talagang it's a process of teaching the child what to eat, how to eat, when to eat, and then yung klase ng kakainin niya at yung dami, siya yung magre-regulate. Kasi pag busog na yan, kahit anong pilit mo, hindi na siya kakain. Kaya yun nga, yung sinasabi ni Chong na 1 to 2 hours before the meal time, kailangan wag nang ibigay yung milk. Kasi nga, kung more than 1 year old na siya, milk, nutrients, and calories is not enough. You need to give solid food na po para i-sustain yung growth and yung development niya. Ito kay Mami, mayroong magandang tanong si Mami ni Cristina Nina Eleco. Ano po ibig sabihin ng color ng sipon? Okay. Magandang tanong yan. Kulay ng sipon. Okay. Dati kulay ng poop. Ngayon naman, kulay ng sipon. Most of the time, paglabas ng sipon, anong kulay ng sipon mo paglabas? Clear. Diretso or green. Kasi may allergic rhinitis to. So, most of the time, yung sipon natin, paglabas niya is clear. Kasi nga po, most of the time, ang cause ng sipon is rhinovirus. And itong rhinovirus na to, meron siyang ginagawa sa lining ng ating ilong na nagkukos ng secretion ng fluid. Kaya yon, unang labas ng sipon usually clear. Kahit yung may mga allergies na nakikita ko na pasyente, yung unang labas ng sipon is clear. Habang tumatagal po, nag-yellowish na. At pagpatuyo na po siya, greenish na po. So, yun yung normal course ng sipon. Usually, 1 to 2 weeks po yun. Ang binabantayan ko lang, especially kung yung sipon may kulay dugo. So, yun. Syempre, yun? Red flags. Ano ba? Nakot-kot ang ilong? Or possibly mataas ang lagnat? Kaya nagkaroon ng nasal bleeding? Or kailangan ko nang mag-check ng blood parameters ko kung especially meron na akong nakikitang dugo doon. Isa pa, yung brownish na mabaho ang amoy. Kasi meron ako nakita, sabi niya, Doktora, 1 linggo na tong sipon eh. Binigyan ko siya ng Allerkid or Allerzet or yung mga usual antihistamine. Pero hindi nawawala. Silipin niyo po yung loob ng ilong. Kasi nung sinilip namin siya, meron pala siyang beads na naipasok dun sa loob ng ilong. And yun yung nagkukos ng infection. Kaya kung talagang foul smelling na yung ilong,
titingnan natin may sugat ba doon, o kaya yung mga maliliit na bata, kasi minsan nagpapasok sila ng beads doon sa butas ng ilong nila, hindi na nila nakukuha, hindi nila sasabihin. So, importanteng ma-check po talaga, sinisilip ko po yung ilong ng mga bata, especially kung foul smelling, sobrang thick na yung sipon, tsaka makikita mo yung hininga ng bata pag mabaho. So, yun, mag-iisip ka na possibly merong infection doon. So, hindi na simpleng rhinovirus infection yun. Kasi yung rhinovirus, yun yung usually pinaka-common na dahilan ng sipon natin, yung virus na yun. So, most likely, mag-iisip ka na ng rhinosinusitis, lalo na kung yung sipon ay sobrang thick, foul smelling, at minsan meron ng redness dun sa area dito. Okay. Okay, next kay Jamir Estadilla. Doc A, good evening po. Ask ko lang po, 3 weeks na po na may kulite ang 2-year-old ko po. May pwede po ba kaya akong bilhin na gamot na over-the-counter na gamot para dito? Naghirap po kasing magpa-check up sa mga barangay health centers ngayon dahil limit lang yung tinatanggap nila. Okay. So may kulite yung 2 years old niya, 3 weeks na may kulite. Anong pwedeng bigay na gamot? Usually, yung may kulite, ang pinapagawa lang namin is warm compress. Kung more than 2 to 3 weeks na, or minsan inaabot ng 1 month, kung wala ng redness, kasi initially yung kulite nag-red, tapos nakita mo parang may area of pointing. So, usually yun yung mga ina-antibiotics namin. So, yung acute attack na namumula, tapos may area of pointing, we call it folliculitis, yun yung ina-antibiotic na ophthalmic ointment namin na karaniwan antibiotic. Ngayon, kapag wala ng redness, kuliti na lang, most of the time, wino-warm compress lang po. Ngayon, kung 1 month na wala ng redness, wala ng infection, may kuliti pa rin, hindi po sa health center dadalhin. Pupunta ka po kayo sa regional hospital na mayroong ophthalmologist. Kasi ang treatment po dun sa mga ganyang klase na matagal na and walang swelling, kinakayod na po yung area na yon. So, pupunta po kayo hindi sa health center, sa regional or provincial hospital na mayroong ophthalmologist. Sila na po yung gumagamot dyan. Pero for now, masasabi ko i-warm compress lang po yung area. Okay. Kasi most of them nagre-resolve on its own. Okay, so sa lahat po na nanonood ngayon, ipopost po namin tong live video na to sa YouTube. So pwede niyo po panoorin. Siguro mga Friday. Friday ba bukas? Yes, Friday. Okay, so bukas pala namin po-post. O kaya Saturday. Okay, next kay Mami Marites wait lang. Ito kanina pa to si Mami Abby Coles eh. Doc, question po, paano po kapag irregular mens po ng 11 years old, 4 months na bata? Okay. Mami, ang first, ito ang tawag namin menarche. Kapag ang bata, usually mga 8 years, kasi ngayon ang normal menarche, mas maaga na eh. 8 years old pataas, meron na kaming nakikita na nagme-menstruation. So, once na nag-start po ang menstruation ng isang bata, yung first 2 years ng menstruation niya ang tawag namin anovulatory, meaning wala pang talagang cells na nag-germinate ang kanyang ovaries. And most of the time, yung kanyang cycle, yung kanyang hormonal cycle, hindi pa ganun ka-stable. Kaya, first 2 years na nag-start ng menstruation, from the time of menarche, first time na nag-menstruate ang batang babae, which is normal po 8 years old ngayon. 8 to 9, minsan 10, minsan 11. Basta yung first 2 years na yon, irregular pa po. Hindi nyo pa po expected na mag-regular. Paano kunyari, considered pa bang menarche kung kunyari mga nasa 12 years old, nagkaroon? Yes, pwede. Kasi ako nga, Mag-15 na ako nung nagkaroon ako ng menstruation eh. So, from 15 years old, 2 years yung irregular yung mo? Yes, oo. Pero pwede ba mabuntis yung bata nung gano'n? Kung ma-eksaktuhan na nagkaroon ng, basta may menstruation ang bata, although irregular pa yung menstruation, kung masasaktuhan na yung bata ay ovulating at nagkaroon ng sexual intercourse, kahit 9 years old, pwede pong mabuntis. Kasi we have 10 years old na nabuntis. Okay, Yes, next. we have.
Okay. Oo po, meron eh. So, Ah. so siguro pa-examine na lang sa if you have any concerns or issues, siguro mas maganda pa-check up po. Wala namang masamang ipa-check up sa OB-gynecologist ang bata. Pero Okay. yun po, tandaan nyo, yung first 2 years from the time of menarche, expected po, yung hormonal balance is not yet stable, and so you have irregular menses. Okay, next kay Mami Marites Felizmenia. Dok, pasulpot-sulpot lagnat sa umaga at bastas sa gabi. Mataas ang temperature. Masigla pa din at okay pa din kumain. Wala ubo at sipon. Ano pwede gawin? So, may lagnat. Pero So, wala how namang many days, Mami? So, sabihin na natin, sulpot. halimbawa, 2 to 3 days ka nang may lagnat. So, pa-check up na. Kasi meron mga viral infections ngayon, katulad ng mga dengue, o kaya mga tigdas hangin, pasulpot-sulpot ang lagnat niya, tapos nawawala. Okay. So, siguro, importante mapa-check up, and then blood test, urinalysis, para makita lang, para lang makasure tayo na we are not dealing with dengue or UTI. Ito kay Mami Freya Gasita Villaluz. Follow up po sa bakuna. Dok, paano po pag late na sa age yung vaccine sa private, pwede pa po ba ihabol? Ilang percentage ng effectivity po pag late? Okay, so, pag late vaccine, lahat po ng vaccine, as if hindi siya late. So, ibibigay lang natin yung mga kailangan. Usually, depende sa budget ng mommy or ng parents, maximum of 3 vaccines at a time. Kung talaga naghahabol. Kasi meron akong mga pasyente na naghahabol kasi mag-abroad or requirement sa school. So, kailangan naman ibigay 2-3 in one sitting. Unless ganun kayo, pwede namang 1 every month para habulin yung mga kailangan niya. So, halimbawa, nakadalawa ka ng DPT, tapos 4 years old na siya. So, by this time, ibu-booster na lang siya. So, ganun ang mangyayari. Ano yung effectivity? Hindi lang siya na-protectionan nung baby pa siya. Kasi wala siyang vaccine during that time. So, hindi siya na-protectionan. Pero ngayon, kung mabibigyan na siya, mapoprotectionan na siya. Usually, yung mga active immunization na tinatawag, pag injection namin, hindi ho agad kakagat yun. It would take 1 to 3 months para mag-produce ang katawan natin ng antibodies against dun sa sakit. Kaya minsan, na flu vaccine ko, tapos na-expose sa bahay, within the month na nabakunahan ko, wala pa hong masyadong talagang protection yung nabigay kong flu vaccine. So, the child can really catch the infection. So, yun lang ang risk nyo kung siya ay walang bakunang protection dun sa klase ng sakit na yon. Kasi it takes time, 1 to 3 months, bago mag-produce ng therapeutic or rather preventive antibody titer. So, kailangan nyo po 1 to 3 months sa active immunization sa mga bakunang ito bago maproteksyonan yung anak nyo. So, kung, halimbawa, example, merong may bulutong sa bahay. So, pag halimbawa may bulutong sa bahay, ang bulutong kilala yan na mabilis makahawa. So, meron isang baby na sabihin natin, so merong may isang bulutong na bata galing sa school na hawa, tapos itong baby na sabihin natin 2 years old, wala pa siyang bakuna for the bulutong. So, since siyang pinakabata sa lahat ng bata, papabakunahan. So, kailangan from the time na lumabas yung sintomas ng batang may bulutong na yon, within 48 hours, dapat mabakunahan na tong baby na to at ma-isolate si batang merong bulutong. In the hope na mag-produce pa ng antibodies at huwag magkabulutong tong isa, 48 hours. Pero, meron pa ring risk etong 2 years old na to na mahawa sa kanyang kuya or ate kasi nga, wala pa siyang antibodies against sa sakit. Okay, so just to answer yung question ni Mami Freya, pwedeng ibigay, depende sa budget. Tas walang effect sa effectivity. Walang effect sa effectivity unless andyan na yung sakit at ngayon palang i-injection. So definitely, wala kayong protection most of the time. Or magte-take kayo ng chances na gumana agad yung bakuna at maproteksyonan dun sa exposed disease ninyo. Okay, fast question. Ito, yung fast question. Fast answer din. Kay Mami Irish Recolnalia Kalakapa. Applicable pa po ba sa 4 months ang newborn hearing test? Yung first 2 tests po kasi is for 36 weeks.
days po ang baby nung ipinanganak. Thanks po. Kung refer na yung first two hearing test, hindi na po dapat hearing screening ang gagawin sa anak nyo. Ang tawag namin BAER. Ano ang ulit yung So, bar? ang BAER kasi is brain activity na yung i-check natin. So, para siyang ini-EEG. So, i-schedule na yon. Meron po sa mga hearing centers ang BAER. B-A-E-R. So, BAER. So, meron na pong specific test na ginagawa. Hindi na po hearing screening lang. Okay, so if taga-Pasig po kayo, kaya Marikina, pwede po kayo sa Marikina Doctors. Dito sa tapat ng SM City Marikina, meron pong Pink na hospital dyan. Meron silang hearing center. Anong floor yun? Third floor? Third floor ata. Third floor. Pero pwede po kayo magpa-schedule. Kanina yun, si Doktor, yung napakagandang... Dr. Aimee Direct. Yun, si Mami, Ay, si Dr. Aimee. Ang meron sila is audiometry. Hindi pa siya pwede sa audiometry. Pero may bar sila doon. Wala silang bar. Ay, wala. Ang may bar is UST, PCMC, PGH, yung mga big hospitals, ang may bar. Pwede. Oo. Punta na kayo sa inyong pediatrician, pagawa kayo ng referral para dun sa mga hospitals na yan. Kasi wala, ano na po yan eh, ano na siya, 4 months old eh. So, hindi na po hearing screening ang kailangan niya. BAER na. Okay. B-A-E-R. Okay, ito kay Mami. Uy, may nag-send ng stars. Hi, Mami Rina, Tibayan, Pichay. Salamat po sa stars. O, yan, si Kapitbahay pala. Hi, Mami. Pwede ba naman din i-times 10 yung stars? Ano yan? Joke lang. Dentist. Hi, Mami. Hey, Doc. Dental doctor si Mami Pichay. Okay. Ito, mabilis na question. Kay Mami Marie Ann Loling. May clinic siya dito sa Mayamot area. TMP Dental Clinic si Mami Pichay. Meron ba siyang Facebook, Mami? Si Mami Pichay? Ayun lang, hindi ko sure kung meron siyang Facebook page. Pero yun ang clinic niya around Mayamot, malapit siya sa Roosevelt College. Ay, ano na ngayon, FEU na ang Roosevelt College sa Cainta. So, dun sa area niya, meron siya TMP Clinic. Okay. Shout out kay Dr. Pichay. Okay. Next kay Mami Mary Ann Lolaine Lopez. Doc, normal weight lang po sa baby girl 1-year-old, 1 month ang 8.2 kilos. Underweight na yan, no? Medyo mababa yun, no? Medyo on the low side ka na, Mami. So, kailangan medyo, overtime magpakain. And then, usually check din namin for ibang problems ang baby. Bakit hindi siya lalo na kung 2 to 3 months na siyang walang weight gain. So, i-check na siya for failure to thrive. Check up na si baby for mga infections, ganyan. So, pa-check up, Mami. Tapos, work up yan. Kung talagang hindi siya nag-gain ng weight for the last 2 to 3 months. Siguro last question na siguro to, no? May isang oras na tayo. Oy! Nako! Nag-send ang aking napakagandang ate ng stars. Ibig sabihin yan, ibanggitin natin ang Beyond Flowers. Yes, Beyond Flowers for your flower needs. Yes, kung gusto nyo bigyan ng flowers ang iyong minamahal, mga kaibigan, this Christmas, Beyond Flowers by Sabrina. Yes, YouTube ba? Gamitin nyo ang code name na Chong Pogi, may 50% discount kayo. Sobra. Chong Pogi, 50% discount. Beyond Flowers po, by Sabrina. Follow nyo po yan. Yes, ito. Tapos shout out ko si Jack Saison, by Cafe Drive. Shout out. Kanina sa Pancake House ka. So, gusto mo ba i-shout out ang Pancake House? Petron Balagtas Pancake House. Thank you very much, Ma'am Arlene. I was there kanina. Sabi niyo sa akin, kamukha niyo po si Doc A. Kayo ba si Doc A? Sana susunod may mga ganyan na din ako, no? Sabi ko, yeah. Thank you, Ma'am Arlene. Thank you for the pancake. Okay, sige. Ito na. Balik na ulit tayo sa... So, yummy pancake. The best pancake in Metro Manila. Matikman nga yan. Yes. Okay, ito kay Jennifer Flores Verdejo Lucenera. Hi Doc, pwede po magtanong? Inuubo po ngayon yung anak ko. Pina-check up ko siya. Niresetahan po siya ng Cefaclor. Oh, that's an antibiotic. Pag umiinom po siya, ubo po ng ubo. Parang sobrang katin ng lalamunan niya. Ano po kaya pwede gawin? Okay. So parang yung pag pinapin ng Cefaclor, yung anak niya na inuubo,
parang lalong inuubo, tapos nangangati yung lalamunan. No. So, ano yun? Ilang taon na po kaya yung baby? Di na banggit ni Mami. Oo. Anong ginagawa natin pag makati lalamunan? Or throat? Or throat. So, usually po, ni-spray namin ng merong mga throat spray na, Pag gargle naman, Bactidol effective. hindi kasi binibigay ang Bactidol sa below 6 years old. So, hindi po ako nagsasuggest ng Bactidol. Tsaka mahirap silang mag-gargle, hindi sila compliant sa kaya spray na lang with mga karaniwan po pag makating-makati ang throat, usually pag makating-makati ang throat mo, anong problema mo? Post-nasal drip. Asawa yung problema. Hindi, huwag kang makulit. Usually pag makati ang throat natin, ang problema natin is post-nasal drip. So, paano natin ma-address ang post-nasal drip? Usually, ako po binibigyan ko ng mga antihistamine, Montelukast, tapos yan, yung nag-spray kami ng mga herbal throat spray. So, Camillus or throat. So, dadalawa lang naman ng brand sa market eh. Yun, ini-spray namin mismo yung makakating lalamunan. And then, yun, kung mayroong sipon, pasingahin ng bata, makakatulong din yung steam inhalation para i-moisten at isinusuka minsan yung phlegm. Ito kay Mami Princess Baling. Dok, ano po ang thyroglossal dust cyst? Delikado po ba ito? Yung anak ko po kasi merong ganyan. Ano yung thyroglossal duct cyst? Meron po kasi yung tinatawag ng mga nung tayo ay baby pa, na nasa loob tayo ng katawan ng nanay natin, meron tayong mga tinatawag na mga remnants. Merong mga remnants or mga lamad-lamad lang yun sa loob ng katawan natin na normally nawawala yun. Okay. Meron lang mga bata na paglabas nila, kasama nila yun. Hindi siya lumiit. Meron pa rin siya. Mga congenital problems so yan, thyroglossal duct cyst, unless meron siyang nai-impede na organs like yung esophagus mo, pagkain mo, pero most of the time benign ang thyroglossal duct cyst. Yun lang, kasi nga aesthetically hindi siya maganda kasi meron siyang bukol dito sa gitna niya, kaya most of the time po inooperahan. Inooperahan. Yun na talaga yung course para matanggal. Operahan. Opo. Walang ibang treatment po kundi excision. Okay, sige. Since nabanggit mo na operahan, gaano katagal usually yung maging operations para matanggal yung thyroglossal duct cyst? Kasi feel ko nag-worry si Mami na, operahan, baka masaktan yung anak ko. With trained hands, usually ang gumagawa, mga pediatric surgeon. So, mga kilala kong pediatric surgeon, magagaling naman sila eh. So, gaano katagal ginagawa? 30 minutes? Depende siguro sa skill nung gagawa. Hindi natin masabi. Tsaka ayaw din natin umasa si Mami. So, siguro... So, ito yung magaling na. Magaling doktor. Mabilis lang yan. 30 minutes? Depende sa... Gaano kalaki? Gaano kalaki, saan gagawin. Saan location nung... Usually dito sa leeg lang naman yan. Sige, ito na lang. Kung after operahan, gaano katagal bago gumaling? Usually, mabilis lang yan kasi yung mga sugat natin, kahit nga abdomen, 1 week lang, okay na sila. So, paano pag hindi pinatanggal? May anong consequence? Huwag lang magkakaroon ng infection. Yung mga cysts, they can get infected. Pwede ba lalo lumaki yan pag hindi Oo, syempre, lalaki pa yan. So, tanggal nyo na Mami. So, usually, hinihintay naman yan eh. Meron naman kaming criteria to choose, like yung age ng bata, yung hemoglobin ng bata, at saka syempre yung overall physical condition ng bata. Kailangan wala siyang sakit. At saka yun nga, at least 10 kilos, hemoglobin normal, kasi syempre mag-e-exercise eh. So, mayroong mga parameters to check. Hindi naman basta sabihin ng surgeon, sige, operahan kita. Hindi naman ganun. Most of the time, i-clearance pa yun ng pedya kung fit na siya at kaya na niyang mag-undergo ng operation. Okay. So, wait lang po. So, ito, sa tala nag-start tayo 2020, no? So, simula 2020, ngayon lang nangyari to. Alin? May nambubola sa'yo. Oo nga. Sabi niya, kay Mami Nagwit Elizabeth, Dok, maganda pa po kayo sa gabi. Wait lang, tatawa ako. Magtatanong lang po sana,
Kapag po ba ang x-ray ng 5 years old na bata ay may primary complex at ang skin test niya ay negative naman, sobra lakas din po kumain after po niya inuubo ng 2 weeks. Nag-antibiotic, nawala na po yung ubo niya, kaso palagi po siya may sipon gawa ng allergy niya. Ano po kaya ibig sabihin nun? Hyper naman po, malakas kumain, 22 kilos. Daming sinabi ni Mami. So, So, anong gusto mong itanong, mami? okay. So, ano? Anong gusto mong Hindi, ang tanong is, ano daw ibig sabihin nun? Oh. Nagpa-x-ray, 5 years old na bata, may primary complex. Skin test niya ay negative naman. Paano yun? Pwede pa-solve ba yan? Yes. Pag nag-primary complex ka, negative skin test mo. Oh. Pero sobrang lakas daw kumain. After po niya inubo ng 2 weeks, nag-antibiotics na wala na po yung ubo niya. Kaso palagi po siya may sipon gawa ng allergy niya. Ano po kaya ibig sabihin nun? Medyo malabo yung question ni Mami, no? Anong ibig sabihin ng positive na skin test, pero, hindi, negative skin test, pero positive yung x-ray? Sige, Yun ang gusto sige niya. Mami, dahil binola mo si A, hintayin namin yung reply mo. Okay, sige, hintayin namin. O ganito, mami. Most of the time kasi, non-specific naman, yung karaniwan ng sinasabing primary complex kapag lumalaki yung mga kulani. Kasi, pag nakikita nila may mga hilar adenopathies. So, most of our x-ray doctors or radiologists will give us consideration of a primary complex. So, isa yun. Siguro ang suggestion ko, kung ikaw ay nagdadalawang isip na magsimula ng gamot para sa primary complex, at ganito yung titingnan natin. Number 1, meron bang may TB sa inyong bahay? Meron bang na-diagnose na may active TB sa inyong bahay na possibly pinanggalingan ng sakit ng anak mo? Kasi you only need 1 to 2 mikrobyo para magkaroon ng primary complex. So kung kahit minsan magaling na yung may active TB, tapos at saka madadiagnose yung bata na meron palang primary complex. So possible na during the time na hindi pa nagagamot yung taong may sakit ng TB, nakuha na niya kasi yung primary complex na X-ray findings would come out after minimum of 3 months to 6 months of exposure. So isipin mo, ang tagal na ng exposure, tsaka pa lang makikita yung X-ray findings na yon. Pangalawa, kasi isa sa mga nakikita kong nagne-negative sa PPD pero positive sa X-ray 1, mahina ang resistensya ng bata. Meron tinatawag na condition na anergy sa mga bata kung saan they have the infection pero negative sila sa skin test kasi nga hindi sila nagre-react, especially kung medyo mababa yung resistensya nila during the time na sila ay na PPD. Possibly, nung may sakit siya, dun siya na PPD, so nag-negative siya. So, ano ang pwedeng gawin? 1, repeat the chest x-ray. Number 2, repeat the PPD. Para makita nyo talaga kung positive. At kung meron talaga sa inyong bahay ang naggamot for TB, malaki ang chances na meron pong primary cox si baby kahit na nag-negative siya with the PPD test. Ito na yung kay Mami Nguit. May primary po ba siya may primary complex po ba siya kasi negative po yung skin test? Akala nag-positive na sa primary complex. Hindi, ang primary complex, that is a chest x-ray findings. Okay. So, kasi meron po kaming criteria na tinitingnan para sabihin na ang bata ay may childhood tuberculosis. So, ang proper term is childhood tuberculosis. So, ibig sabihin nun na, 1, may exposure siya. So, positive pa din. So, negative siya sa kanyang skin test. So, iniisip nila baka hindi talaga primary complex yung nakitang x-ray na hilar adenopathies. Kung hilar adenopathies po yung nakita, no? So, siguro ang suggestion ko, i-repeat yung x-ray. Siguro mga 4 to 6 weeks from the time na gumaling siya ng TB niya, pa-repeat niyo na lang yung x-ray to really check kung talagang primary pox infection yung nakita. Kasi minsan non-specific din yon. Kailan niya ulitin? Mga 4 to 6 weeks from the time na gumaling na si baby sa pneumonia niya. Most likely, nagka-pneumonia eh. And then, yung PPD test can also be done, again, i-repeat. Pero yun nga, kung talagang merong may TB sa bahay nila na na-diagnose active tuberculosis, most likely,
tama yung kanyang chest x-ray findings, nagkaroon lang ng allergy yung bata kasi pwedeng during the time na pinipidi test siya, mahina ang resistensya ng bata. All of that, kailangan kasi ang continuous evaluation ng bata, especially if you're planning to treat the child for primary tuberculosis for the next 6 to 9 months. Okay. Okay, sige. Susunod, mami, ako naman yung bulahin mo, ha? Okay. Okay, ito kay Mayra Jose Agustin Gramahe. Mabilisan na sagot na siguro. Dok, okay po ba more than 2 months ko na pinapainom ng Montelukast sa anak ko kasi inuubo po siya? 2 months? Yes, pwede naman. Safe naman. Basta, kailangan pa ba ng under supervision ng Yes, doktor? dapat. Kasi meron ding adverse effect. Ang Montelukast, minsan nagtatae, minsan nagsusuka, minsan sakit ang tiyan. So, Ano ba yung signs na medyo dapat tigil mo na yung Montelukast? May ganun ba? kung hindi umi-epekto. So, kung ito 2 months na, kailangan ba niya So, siguro dapat mag-re-evaluate kayo with your pediatrician. Okay, sige, Mami Mayra. So, i-check up with your doctor. Sabihin nyo, hindi pa gumagaling 2 months na. Okay, ito kay Mami Jen Orsine Rojas. Doc, ano ang best explanation sa bilateral pneumonia and prominent thymus po? Nakalagay sa X-ray result, 3 years old. Bilateral pneumonia and prominent thymus, ano sa? Oo, so i-address ko muna yung prominent thymus. Kasi talaga yung mga bata, yung thymus na yan, habang lumalaki, remnant siya. Supposed to be nung baby sila, malaki yung thymus nila. Panlaban kasi yan, naglalagay kasi, ang thymus is a lymphoid organ na nagpuproduce ng panlaban sa sakit. Okay. So pag baby sila, prominent yan normally. So there's nothing wrong about the prominent thymus kasi bata pa naman siya. Yung bilateral pneumonia, it means merong infection sa baga. So yun, kasi once na tayo ay nagkaka-pneumonia, initially, ang itsura ng baga natin, pag in-x-ray, parang sponge lang siya na nagtutru and through halos yung radiation. Kaya makikita mo parang black lang siya. Once na may pneumonia tayo, yung spongy area na yon na parang air sacs, napupuno ng plema, kaya nagiging radio-opaque. So, yung area na puno ng plema, yung nakikita nagpapatsi-patsi. So, pag may nakitang patsi-patsi na sign ng inflammation or plema, yun yung tinatawag na bilateral pneumonia. Okay, so tama ba pagkakaintindi ko? Yung bilateral pneumonia lang yung masama doon. Yung prominent thymus, wala lang naman. Usually nawawala pa po yan. Lumiliit pa po yan. Okay, ito, last question kay Freya Gasita Villaluz. Doc, mild alpha thalassemia po. Ano po pwede vitamins aside sa folic acid? Wala na. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Folic acid lang po, mami. Ang nire-recommend para sa may mga thalassemia. Okay. And then, always ask your hematologist before you take any medication. Kasi nga, ang problem natin, umiiwas talaga tayo dun sa mga, syempre, less chemicals para sa'yo. Okay. Okay, salamat po sa mga nanood po sa amin at mga nag-send ng stars. Salamat din sa mga nagtanong. Sa mga po, sa mga questions po na nasagot namin, ipopost po namin tong video na ito sa YouTube. So, pwede nyo po panoorin ulit. Yes. At Shout out pa, isa sa patient ko, sabi niya, Doc, sabihin mo yung pangalan ko, Precious Guevara. Hello, shout out kay Precious. okay. Tapos ano yung December 10 na yung book, ano? Oo, kasi meron kaming, so tapos marami na kaming naikutan ng mga families and indigent communities. We just finished, di ba, kailan ba? Last October natapos kami sa girls' home. And yet marami ho kasing nagre-request ng pumunta si Doc A sa kanilang Bible school, sa kanilang sa mga schools. Ikaw lang nire-request, hindi ako. Baka daw maselad ka. Medyo mataas yung PF ko eh. Pero... Ayan, so actually December 16, pero we want sana yung mga donations to come in by December 10 kasi para maayos pa namin siya, ma-prepare namin. But the activity is in December 16. We'll be going sa Taas Antipolo for another community there na bibigyan namin ng mga dental kits, multivitamins, and then yun nga ang balak namin, if we have toys,
shoes, bags, and clothes para ibigay sa mga batang ito, that is more welcome. You can send. Saan kaya nila isa-send? Ito, sa Beyond Flowers by Sabrina, hanapin niyo po yung Facebook page niya, i-like niyo po, tapos i-message niyo po siya kung saan pwedeng i-send yung mga donations nyo. Beyond Flowers by Sabrina. Yeah, we will be accepting clothes, shoes, books, toys, siguro mga pangbatang books, meaning yung mga storybooks ganon na pwedeng ibigay, or mga Bible books, yan siguro yan pwede namin ibigay sa mga bata, or even mga school supplies, crayons, yan for the kids. So kung marami tayong mga nakikinig na gustong mag-share ng kanilang blessings this Christmas, and yun, thank you din nga pala sa mga nag-help na, kasi ang dami rin namin natanggap from Happy Toothpaste. Thank you, Happy Toothpaste, sa mga toothpaste na binigay namin sa mga previews, inikutan ni Doc A. Si Dr. Pichay also gave 2 boxes, 100 each of toothbrush. And then, meron kaming nakuha sa maraming friends from Ian, Nori, Jack, na mga multivitamins. Also from Macor, si Emil, and si Joy also gave, si Love, lahat ng mga samplings, etong mga tao sa Marikina. Thank you very much, Dr. Michelle Delphine, Dr. Rosario Lu gave yung mga old clothes ng mga bata na we gave to the Girls Town. Sino pa ba? Ang mga nagbigay. Maraming nagbigay ng ibang mga from pharma companies na mga multivitamins. Also Nika from Natrofarm. Dami. So marami. Unilab, Pediatrica, Cafe Drug. So we have a lot of blessings na dumating na we shared sa kids. Thank you very much. Ito, last one na siguro. Para medyo... Issue also. And ano ba? Ang Kalpol. Di ko alam. So also yung Kalpol gave, Kalpol, Cherry Fur also gave sampling. So Cherry Fur, thank you very much. Ito, last one. Sydney Chase, kay Mami Sydney Chase Almirez. Doc, I have a newborn. Meron siyang mga red na butlig sa leg. Ano? Is it normal? May cream po ba na pwedeng ipahid? Hanggang kailan po tumatagal ang paninilaw ng newborn? So, doon muna tayo sa hanggang kailan tumatagal ang paninilaw ng newborn. Depende sa dahilan ng paninilaw. Usually, yung mga patients ko na normal newborn, nag-start yung paninilaw nila dapat beyond 2 days and then nawawala pagdating ng 2nd week. Pero kung tumitingkad yung paninilaw niya, especially the eyes, pang ilang days mo na ba, mami? Pang ilang araw na niya? Wala nakalagay dyan. So, newborn eh. O halimbawa, 2 days ka pero kulay, na siya? Dilaw na dilaw? Mustard. O, tingnan mo mabuti, no? Kasi meron talagang normal jaundice na tinatawag. Yung physiologic jaundice na usually starts beyond 2 days. Pero kung yung baby is not feeding well, may fever, and then magkakaroon ng mga kung anong rashes, mas maganda kahit na wala pang 1 week si baby, ibalik ka agad sa pediatrician para ma-check siya ano yung dahilan ng paninilaw. Okay, ito, yung butlig sa leeg, red na butlig sa leeg, is it normal? So, meron bang pwedeng ipahid na cream? So, one, importante, may bib palagi pag nagdedede ang bata. Hindi nababasa ng milk. And then, huhugasan palagi yung leeg. Kasi wala silang leeg, nakaganon lang sila. Hugasan ng water and then hyperextend. So, let it dry. Yung mga, initially, yung mga diaper creams na zinc oxide, yun ang pinapalagay ko dun sa mga may konting redness. Pero kung 1-2 pahiran, hindi nawala, mas magandang i-check na lang. Hindi ko nakikita yung rashes, how gano'ng karami, tsaka yung distribution niya. Kaya hindi ko rin masabi kung ano yung rashes na nakikita mo ngayon. Okay, so ipa-check up na sa... Lalo na kung naninilaw siya, tapos mas dumidilaw siya, as in mukha siyang, custard. How do I, Lalo na yung mata niya naninilaw na rin, and you are just pang ilang araw mo na ba? 3rd, 4th day. Usually, ang paninilaw kasi ng bata
Yung normal, mag-start siya ng second day, magpipeak siya ng 4 to 5 days, and then after that, dapat mawawala na. Pero kung nakikita mo, beyond 5 days, mas lalo pang tumitingkad yung paninilaw niya, kailangan check up with your pediatrician. Baka kailangan pong gawa ng bilirubin test and i-check yung baby para ma-assess ano yung dahilan ng jaundice. Ang tawag dyan, jaundice or paninilaw ng balat. Hindi lang ng katawan, minsan pati mata. Okay, maraming salamat po sa mga nanood. Sana po may mga natulungan kami. Salamat mga Excellent Stars. Good night. Thank you. Ang replay po nitong video ay ipopost po namin sa YouTube sa di bukas sa Saturday. Okay, good night, good night, good night.